Hello mga kaibigan, kumusta kayo lahat? Magandang umaga, magandang gabi. Magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi dito sa akin sa East Coast ng Amerika. 7:44 ng gabi sa akin, 7:44 ng umaga, no? Sa Pilipinas. Alam niyo mga kababayan dito sa akin, 7:44 ng gabi ay may araw pa. Pag summer dito mga kapatid, sa akin, no? Pag summer sa akin ay may araw pa. Okay? Kaya, kumusta kayo? Alright? Alin ang mas mahalaga sa inyo mga kababayan? Ang prinsipyo o pag-ibig sa kapwa-tao? Ma-observe natin mga kapatid ngayon, no? Sa ating Senado, ang gulo. Parang minsan masasabi mo mawawalan ka ng respeto sa mga taong ating hinalal, no? Hindi lang sa Senado, overall sa political system ng Pilipinas sa ngayon. Maraming problema na kinakaharap, pero on top of that, inuuna pa rin ang pamumulitika. No? Samantala yung problema ng flood control hanggang ngayon ay hindi pa rin patukoy-tukoy, tinatabunan pilit ng iba't ibang issue. So ano bang mas mahalaga? Anong pinakamahalaga sa tao? Yun dapat ang ina-address ng gobyerno. Kasi ang gobyerno ay para sa tao, hindi yung tao para pagsilbihan ang gobyerno. Noong unang panahon, walang gobyerno. Kaya lang, ang tao, we decided, kailangan natin gobyerno para magkaroon ng government. No? Magkaroon ng government. However, over time, magkaroon ng pagbabago sa pamamaraan ng pag-gobyerno. Meron na dyan mga pag-aabuso. Hindi na ibibigay na sa tao ang dapat ibigay sa tao. Magkos, pinapahirapan ng tao sa pamamagitan ng buwis. Buwan-buwan, kada kinsina ng Juan de la Cruz ng Cuba sa pagtatrabaho ay pilit kinakaltasan ang kanyang sahod sa pamamagitan ng buwis, tinatawag na income tax. Ngayon siya ay uuwi sa bahay pagkatapos makaltasan ng kanyang income tax, bibili siya ng gasolina. Okay? Yung gasolina na binili niya, may tax na rin yan. Dadagdagan naman. Bibili siya ng gasolina sa halagang 100, hindi naman 100 ang makakarga sa kanyang motorsiklo, kundi mas mababa doon. Kasi portion of that money is tax, not really amount of the gasoline. Bago siya umuwi ng bahay, dadaan siya sa Jollibee. Halagang 200 para siyempre pasalubong sa pamilya, sa anak na naghantay. Sa 200 na yon, ang real cost doon is hindi talaga real 200. Dahil portion of that is tax. Madaling sabi, hindi talaga 200 worth of food ang kanyang naiuwi. No? Ang kanyang naiuwi is kung anong halaga ng pera niya plus tax. Pag uwi sa bahay, magbabayad ng kuryente. Ang kinonsumo niyang kuryente, babayaran niya yon. On top of it, tax ng kuryente. Pero yun, ang tax ng kuryente, ipapasa sa consumer. Ang consumer na Juan de la Cruz ngayon, ang kanyang kinonsumo na 1,000 kuryente, hindi lang 1,000 mabayaran niya.
Daragdagan niya ng tax. Okay? Ganun din sa mga lahat ng bagay na kanyang gagastusin. Bawat ginagastos niya ay hindi talaga puro para doon sa produkto na binili niya o serbisyo na kailangan niya dahil mayroon yung tax. At kanina, alam natin na bago niya nakuha yung pera na yun, mayroon na yung income tax. Okay? Napakadaming tax. Supposed to be, dahil sa napakadaming tax, ang ganda na sana ng kalagayan ng ating bansa. However, hindi. No? Witness tayo lahat kung gaano ka-corrupt ang ating gobyerno. Simulat sa pool. Ang korupsyon ay naging bahagi na ng kultura ng Philippine politics. Panahon pa ni Emilio Aguinaldo. Kailan kaya tayo magigising, mga kapatid? Kailan kaya tayo magkakaroon ng leader na hindi corrupt? Papatugtog natin itong awitin ng Cotabato. Paborito ko ito, mga kapatid. Itong awitin ng Cotabato. Ng asin. Ang title is Cotabato. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Narinig nyo ba yan? Alin ang mahalaga, mga kapatid? Mga kaibigan ko sa social media, ano mahalaga? Ang prinsipyo mo o ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Okay, mga kapatid? Narinig nyo ba? Narinig nyo ba? Hindi ko narinig nyo. Narinig nyo. Ito kasi, mga kapatid, ay napaka-touchy na awitin. Lagi ko ito pinapatugtog, mga kababayan, kasi it reminds me of what is important sa buhay natin. Alam mo, ang ating buhay ay panandalian lamang. Pero bakit tayo parang gusto mabuhay, no? Na parang dominate natin ang ating kapwa-tao. Nirespeto, nagtulungan kayo, di sana magulo ang bayan ko. Nag-almusal naman kayo, mga kapatid? Wala tayong magawa dahil ganun ang ating sitwasyon. Kailangan natin maging aware na lang, no? Sa ating individual na mga buhay. Mga kapatid, kung mayroon kayong comment, pag-comment na lang para makita ko rin. Oh, ito pala, Robin Manyo Telid. Brother, magandang gabi sa dyan. Magandang umaga sa akin, magandang gabi. Kumusta ikaw, Brother Robin? Robin Binoy, kumusta ka? Isa ako sa fan ni Robin Padilla. I will say that in public. Right now, mga kapatid, it's not about who is the most intelligent. I think right now is the time to choose a guy who really cares. I don't care about guys who are lawyers, know so much about law. We don't no longer need that. We need someone who cares, right? Salamat, brother Jomar Baluloy. Shout out sa iyo. Magandang umaga. Hello, Doc Yang. Kumusta ka? Magandang gabi sa'yo. Pasensya ka, hindi ko nabasa agad. Andito pala message mo. Hello, sis Len Bintan. Kumusta, sis? Ang aking sis na Scouts Royal Brotherhood. Diyan sa Sibugay, Zamboanga. Kumusta ka? Kumusta ang iyong Sunday morning?
Ikaw ba ay mayroong magandang gising ngayon? Yeah. Salamat po. Jomar Baloloy, brother, magandang umaga sa iyo. Okay? Ano sa inyo ang mahalaga? Prinsipyo o ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao? Kapatid, grabe. No? Basta tama, wala kang pakialam sino masagasaan. Yan na ngayon trend. Yan na ngayon ang nagiging ugali ng tao. Lalo na sa Pilipino. No? Madali na siya magmura. Madali siyang mag-underestimate ng kapwa-tao niya. Basta pag alam niya na siya ay mayroong alam, mayroon siyang tama na alam. Nagiging pride niya yun. No? Alam niyo mga kapatid, ang tama, ang isang bagay na tama, kapag sinabi mo yan, na may magpakumbaba, mababang puso, nagiging kapaki-pakinabang mga kapatid sa iyong kapwa-tao. Ngunit itong mga tama, mga alam mong kalaman, kapag ginamit mo ito para ipagpataas ang iyong sarili, okay, hindi ito kapaki-pakinabang sa kapwa mo. Ito lamang ay nagbo-boost ng iyong ego na ikaw ay magaling, mas magaling ka sa iyong kapwa-tao. Ngunit walang kapitbahay na umiibig sa iyo. Walang mga kamag-anak na lumalapit sa iyo dahil sa talas ng iyong pananalita. Dahil siyempre, ikaw ay mayroong masasabi natin mataas na kaalaman. Ang prinsipyo mo ay masyadong mataas, masyadong malakas, na ang pagkakapwa-tao mo ay secondary na lang. Ang iyong pagsalida, ano? Pagsalida, pagpapakita ng iyong kabutihang tao, kagalingan sa mga subject matters, ay nagiging mas mahalaga sa iyo. Alright. Sis Nivia, hello. Magandang umaga, Sis Nivia, ang ating kapatid sa Scoutswear Brotherhood. Mga kapatid, ito yung sign ng Scoutswear Brotherhood dahil ito ay galing sa scouting. Ang apo is also following this kind of scout sign. This is scout sign. It shows the leadership, friendship, and service. Okay? Ito yung aming principle in serving our community. Okay? Sis, kumusta ka? Magandang umaga sa iyo. Kumusta? Hindi tayo nakapag-usap ha. Alam ko si Brad Ronald at sa ikaw dapat mag-usap tayo tungkol sa radyo. Yung pag-uusapan natin tungkol sa radyo. Sis, pag-usapan natin yun. Kasi ako, gusto ko rin yun. At yun ay meaningful na gawain. Hindi natin matigil yun. Yeah. Financial, sometimes, pwede yung paghanapan ng mga paraan. No? This is, alright? Mahalaga, mahalin natin ang kapwa ang bawat isa. Ingat kayo palagi. Tama sis, no? Sa akin, talagay. Prinsipyo is something na gawa mo lang sa isip mo. Sa isip mo lang yan na ikaw ay tao maprinsipyo. Pero pag ikaw ay nasa hukay na, yung prinsipyo mo, wala na rin yan. Sino mag-uphold ng prinsipyo mo kung wala kang mabuting relasyon sa iyong kapwa-tao? Kahit mismo sa iyong mga anak, kung wala kang magandang relasyon. Watching Sis Alpateta Community, Sis Nivia from San Pablo. Salamat sis. Okay mga kaibigan, sa akin dito 7:58 ng gabi. Sa inyo dyan, 7:58 ng umaga. Hopefully kayo ay nakapag-breakfast o naghahanda ng breakfast. And this live ko is about engaging sa ating mga kababayan, mga kaibigan ko, no? Na nasa Pilipinas o sa mang dako ng mundo.
And this little light that I want to talk about tonight is itong topic about prinsipyo. No? Prinsipyo. Tatawag prinsipyo o pag-ibig mo sa kapwa. Kailan bang saktan mo ang damdamin ng kapwa mo para ipakita sa kanya na ikaw ay tama at siya ay mali? Pwede bang turuan mo ang iyong kapwa-tao without hurting him? Pwede ka bang magturo ng walang pagmamataas ng iyong sarili? Kasi sa totoo lamang, kung ano mang dunong mo, kung ano mang alam mo, yan ay baliwala naman talaga. Yan ay alam mo lang dahil siguro nabasa mo, dahil sa experience mo. But actually, that is just a portion of the whole totality of knowledge in this vast universe. You don't know everything. Nobody knows everything. But some people believe that they know too much, that they impress themselves to others, that I am better than you. Therefore, you have to listen to me. Or else, pag hindi nakinig sa'yo, tatawagin mo ang tao, ubob, mumurahin mo. Think about that for a while, mga kababayan. Tulin, bro, kumusta dyan? Sir, magandang umaga sa'yo. Dito sa akin, gabi na. Bukas, meron kaming live ni Brother Corexman. Qualities of a leader. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi with Corexman. Sir Tulin, maraming salamat sa iyong serbisyo din, sir. Ako ay saludo sa ating mga law enforcement officers. No? Leo kung tawagin nyo. Okay. Salamat po. Magandang umaga. Basahin ko yung comment mo, sir. Congrats, anak mo, proud parents. Good morning, sir. Ay, Sir Tulin, oo, tama. Yung anak ko, nag-graduate kagabi sa senior high. No? Second son na namin yun. We were there because graduation niya. And then, I know, meron siyang award sa kanyang choir because he's a good singer. Among sa class na nag-graduate sa kanilang choir, because it's a big school, 503 ang nag-graduate. And ang nag-graduate na choir is about around 30. 30 sila ang nag-graduate na choir members. Among 30, siya ang nakakuha ng best choir award. I never thought na siya ay mayroong honor. High honor, sir. Ang kanyang GPA, General Percentage Average, is 4.3. Okay? 4.3, mga kapatid, is very, very high. No? Kasi imperfect is 5. Very seldom makakuha ng 4.5. Much more seldom makakuha ng 5. Walang nakakuha ng 5. But ang honor list is 4.3. 4 actually, 4 above. So honor list. High honors. Okay? So nasa high honors. I know it's just a kind of, when you study sa school, you get good grades. But the thing is that my son just did not inform me. Probably he wanted to surprise me. And I was surprised. Nung nakita ko yung program. Andun siya. Few of them out of 500. So it makes me proud as a father. Maraming salamat, Sir Tulin, sa iyong pag-congratulate sa aking anak. Thank you very much. Pagsanghan Laguna, brother. Pagsanghan pala si Sis Alpateta. Nivea. Chapter ng kanyang membership ng Scouts Royal Brotherhood. Set na ulit tayo, Brother Tads, daily. Salamat po. Oh, yeah. So, this weekend should be better, Sis Nivea. Pwede tayong mag-set up kayo tayo, Brother Nolan. Yung programa na yan is good. Especially, iyon ay may mileage sa radio. At the same time, it is transmitted sa Facebook and YouTube. So, I don't want that efforts of yours at saka of the group mawala. Maganda yun, sis. And when you tell me yung expenditure is not that much, So, I think it's good na pwede yung masustain. We can get some sponsors, regular. Let's do it once a week or twice a week with good materials, na pwedeng magamit yung radio
Mga kababayan, I'm talking about a radio program ng isang organization which is involves si Sis Nibia. And because the funding kind of dried up, it will be kind of cut off. So I suggest, sabi ko, it's a good thing, no? Mabuti siyang gawain, ituloy siya. So that was my suggestion. Of course, it needs planning how to do it sustainably. Kasi hindi pwede na gawin mo ngayon, bukas hindi na. Right? Dapat maging sustainable. And then, i-fix yung mga lapses. Kung there was some lapses, why dumating kayo sa problema, then we have to make some corrective action para hindi na tayo dumating doon. Diba sis? Mag-set up tayo sis this, bukas mo. Hindi kaya today mo, Sunday morning sa inyo. Yeah, you can contact Brad Roland. Yeah, I'm up until 1 a.m. So, yeah. Ayos? Hindi brother, Pagsanhan ang work ko. Sa Pagsanhan pala ang work ni si San Pedro ako nag-SRB. Yeah, San Pedro. Salamat sis, San Pedro kasi kuha niyang San Pedro, Apo Country. Yeah, noon. So, thank you. So, mga kababayan, itong ating sitwasyon, no? Hopefully, mabigyan natin ng emphasis kahit sa bahay lang natin, no? Hindi necessary mga kapatid na maging arrogant ka sa iyong family members dahil ikaw ay tama, no? Lalo na pag-ama ka, no? The more you become humble, no, in teaching your children, the more kanila maintindihan, no? You don't need to enforce too much sa sarili mo sa kanila. Impose mo talaga na ito yung tama, ito yung gawin yun. Up to the extent na sila ay nasasakal na, no? Ang ramdaman nila sa'yo is hindi na pag-ibig bilang ama, no? Ang nararamdaman nila sa'yo is authoritarian na, no? Gusto mo i-dictate ang buhay nila. In fact, kapag ang bata ay nasa gulang na 18 pataas, dapat bigyan mo na siya ng layaw, magdesisyon para sa kanya. However, andyan ka para magbigay sa kanya ng guide. But hindi mo na siya pwedeng hilahin sa gusto mo, no? Kasi mayroon na yan sariling pananaw sa buhay. Ang anak natin ay anak natin. Yeah. But we don't own them. They are from the Lord. Binigay sa atin ang mga anak natin para i-guide, pero hindi natin sila pag-aari. In fact, how many cases na ang mga anak ng isang ama ay naging mas mabuting tao kaysa mga ama nila, no? Financially, raising up better family than them. So we cannot underestimate our children. Ang ating mga anak ay magiging pamilyado yan. And baka ikumpara ang pamamaraan mo sa pagpapalaki ng iyong pamilya, pag-alaga ng iyong pamilya, pagpapalaki ng iyong mga anak. Ikumpara sa pagparaan niya ay baka mas marunong pa siya sa iyo. That is a possibility. So, ang ating prinsipyo bilang ama na tayo dapat ay masunod dahil tayo ay mas nakakatanda, pwede natin yang i-impose. However, huwag mong kalimutan, you are doing that for the love of your child, not because of your ego, not because to feed your ego. Na ako ang ama, ako ang masusunod. That is the wrong way. Okay? Tulin brother, salamat po. Sis Alpateta Nibia, salamat po. Dito naman sa ating gobyerno, mga kapatid, papansin mo, sa ating Congress, no? Every one of them is right. Every one of them. However, wala na yung love, mga kapatid. Wala na yung pag-ibig sa kapwa. Biruin mo, iinsultuhin niya yung kapwa kongresista niya. Iinsultuhin niya yung kapwa senador niya. Ito naman sa military, yung senior officer, iniinsulto ng junior officer.
is because sa tingin nila tama sila. Yung prinsipyo nila ay tama. Ititindig nila ang prinsipyo nila laban dun sa isa. By doing so, wala na yung tunay na humanity. Wala nang humanity. Mamaya manood kayo sa news and ask yourself, meron pa bang humanity dito? What are they fighting about? Are they fighting about the betterment of me as a normal individual Filipino taxpayer? Or are they fighting over their political career? I think it's the latter. Yung pangalawa. Yung prinsipyo nila ay tinatayo nila to make their career in politics survive. Not really mainly because of the love sa kanyang kapwa o di kaya sa buong sambayanan. Pinapasakay na lang doon ang salitang mahal ko ang aking sambayanan. Kaya pinaglalaban ko kayo. But in fact, it is obvious. They want to survive in their political career. This political arena sa Pilipinas, kapag kung sino ang nakapoder, yung minority ay mawala ng lakas. Kung sino nasa poder, ang susunod niyan ay galing pa din sa kanilang poder. Yun ang kanilang. This might be wrong, but as an individual na observant, that's what I see. Kayo, anong napapansin niyo in this political drama? Yeah. Are they doing this for you? Of all this scenario, hearing dito, hearing doon, what was the benefit sa'yo as individual person? Did you have benefit on that? Sa 100 hearing nila, as an individual person, taxpayer, nagko-commute araw-araw dyan sa Pilipinas, pabalik-balik sa EDSA, what kind of benefit did you gain of all those investigations sa Congress, sa Senate? You can comment if meron. Kasi kung wala, I don't think meron kang i-comment. Ako, I can say, no. Wala. Bro Emil, good morning sa'yo. Happy Sunday, tol. Ang aking brad na taga Tansa. Okay? Emil Bimbo, Pamintuan. Kumusta ka dyan, tol? Kumusta ang iyong gising? Alas 8:12 ng umaga. Kumusta ang Tansa? Mainit ba ngayon? Alam ko, tag-ulan na rin. Pero ang 13 Martires, medyo mainit talaga. Diba? Malayo tayo sa dagat. Siguro sa Naik, medyo mahangin-hangin doon. Basahin kong comment mo, bro. Both, tol. Kasi ang prinsipyo ko ay ibigin ang kapwa. Salamat, tol, kung gano'n ang iyong prinsipyo. No? Minsan, tol, sa prinsipyo mo, prinsipyo ko, may ibang tao na ibang kanyang pananaw. Yun ang simula ng away. No? Dahil ang prinsipyo mo ay hindi pareho sa prinsipyo ko. Therefore, ang tao ay nag-aaway because he wants to convince na ang isang paniniwala ng isang tao ay hindi tama. Ang kanyang paniniwala ang tama, hindi yung sa kanyang kapwa-tao. Mga kapatid, ang pag-share ng inyong prinsipyo o pagtayo ng prinsipyo mo is only good if it benefits the majority. Kung ikaw lang nagbibenepisyo ng prinsipyo mo, that is the work of the devil. Mali yun. You are just blinded by your own reasoning. Napaikot-ikot lang sa isip mo, nakala mo, tama ka. The real good principle benefits majority. If it does not benefit your child, if it does not benefit your wife, your parents, your neighbors, your friends,
the general public, that principle is made up inside your limited mind. Right? Gary Roldan, brother, magandang umaga sa'yo. Kumusta ka, tol? Ang ating mga tropang hindi babaero, kumusta dyan? Mga kaibigan natin sa social media. Kumusta ang weekend mo, brother Gary? Ikaw ba ay ngayon ay nag-almusal ka na? Sana nag-almusal ka na. Masarap ngayon kung nasa Tagaytay ka. Masarap ngayon bulalo. Kasi yung baka dyan sa Tagaytay, fresh. Gumagalaw. Nakasubok ako dyan, bumili, gumagalaw-galaw pa yung karne. Tapos lagyan mo lang ng saging, yung saba. Tapos lagyan mo ng patatas. Huwag mo lagyan ng bitsin, brother. Pero lagyan mo ng buto. Buto ng baka. Tapos pakuluan mo lang. Yung alalay ng kulo. Ang sarap, no? Ang sarap, no? Huwag ka magbitsin, asin lang. Alam niyo mga kapatid, ang baka mas masarap kapag asin ang ilagay mo. Bago mo siyang lutuin, lagyan mo muna ng asin. Okay? Kung may panahon ka pa nga, i-overnight mo, budburan mo ng asin, ilagay mo sa ref. Huwag sa freezer. Sa chiller lang. Saka mo lutuin kinabukasan. Any kind of cooking style. Ihaw, the best, no? Parang beef steak. Ihaw. Pwede rin nilaga. Pero ako, pagka magandang karne, lalo na fresh, iniihaw ko yun. Source of protein yan, mga kapatid. Yung beef meat. Yeah. Okay? Well, always good with the love of God. Ay, salamat, brother. No? Praise God. Ano ang kwan mo? Ano ang plan mo today? Ano ang plan mo today? Ngayon ba ay mayroon kang lakad, brother? Ano ka bang pupuntahang lugar? Okay? Ang aking basahin ko nga ito. Mayroong nakapin kasi natatabunan eh. Yeah, sige lang. Mahogany, ay brother. Oh, tama, sa mahogany. Pagka hindi ka nakakuha ng presko sa mahogany, minsan, medyo alanganin na rin sa mahogany. Dahil marami na rin pumupunta dyan. Minsan, parking dyan, mahirap. Baba ka pa kaunti, no? Papunta doong papuntang Kalatagan, no? Papunta Kalatagan. Baba ka pa kaunti. Hindi ka abot ng, hindi ka lalagpas sa boundary ng Tagaytay. Mayroon diyang parang arko. Welcome to Kalatagan. Diyan. Malapit sa corner papuntang Mindes. Pero ingat ka lang, brother, no? I don't recommend bumili ka dyan ng hapon. Kasi ang baka dyan ay dinidisplay buong araw. No? Bumili ka dyan umaga. No? Yung kaka-display pa lang. Siyempre, ang alikabok kasi, brother, hindi mo alam anong mga bacteria o mikrobyo ang sumasabay dyan sa hangin. And may mga bacteria, brother, na hindi namamatay sa high temperature lamang. Okay? So, ingat na lang. No? But overall, okay ang karne ng baka dyan sa Tagaytay. Yeah? Salamat po. So, miss ko ng mahogany. Yan sa mahogany, meron ka pa dyan mga tindahan ng mga halaman. Diyan ako nakabili ng mangga. Bumili ako ng mangga, dalawang uri ng mangga. Yung malalaki talaga. Tinanim ko sa harap ng bahay. Ano? Ang bahay ko dyan sa Gentry. Kasi si Mrs. mahilig sa mangga. Yung isang mangga ko, nilagay ko dun sa may warehouse. No, dami ng bunga ngayon. That was 3 years ago. No, dami ng bunga ngayon. So, biruin mo mga kapatid, no? That how is God is blessing us, no? Isang buto, no? Isang buto itanim mo, bubunga ng marami. Yeah, maganda sa Tagaytay. Ang pinya sa Tagaytay, mura lang. 100, 3, 100, 4. Ganun ang bilihan dyan. Iwan ko lang ngayon. Pero ganun ang bilihan dyan. Yeah. Umaga ang the best. Tama, brother. No? Umaga the best, pamili ka dyan. Sa mahogany, pag umaga, okay din. Kaya sobrang daming tao. Mayroon doon sa, di ba, hilera ng mga baka. Sa kabila, may baboy din. Pero sa gitna, sa may likod, not really likod, yung sa may dulo, sa may mga malapit na sa LTO, may LTO dyan eh.
O, yun naman yung mga pangkuan, mga lamang loob, no? Pang, kung sa amin, kuan, papaitan. Ewan ko lang sa inyo kung ano dyan. No? Diyan ka makabili ng papaitan, madami dyan. Meron din dyan balat, no? Balat. Ang balat naman, napakasarap niya, ilaga mo lang ilaga. Pero sa edad ko ngayon, hindi na siguro. Noon, brother, no? Kuan ako, malakas ako dyan. Malakas ako sa ganyan. Kaya lang, medyo laylo na ako. Mas kuan ako ngayon sa isda, no? Ang problema lang sa isda naman, mayroon naman siyang mga iba-ibang mga kuan, no? Mga problema ngayon, lalo na lead, no? Yung lead, mga kapatid, nakukuha yan sa mga oil tanker, ganun, mga tinatapong basura sa dagat, no? Nakakain ng isda. Ang lead kasi ay nakakapaliit ng utak ng tao, no? Nakakabobo ang lead. So, yun lang ang side effect ng pagkain ng contaminated na isda. Right? Okay. Email Bimbo Pamintuan. Kumusta na ito? Basahin ko to lang yung sabi mo. Gawing prinsipyo ang ibigin ang kapwa. Ay, salamat po. Tama. Ang pagmamahal talaga sa kapwa, brother, ay ultimate. No? Ultimate. Bakit tayo may mga hindi pagkakasundo-sundo? Dahil iba-iba tayo ng prinsipyo sa relihiyon, no? Paniniwala sa relihiyon. Mayroong iba naniniwala na walang Diyos. Mayroong iba naniniwala na may Diyos. Mayroon namang naniniwala na ang Diyos ay hindi sila mahal, no? Maraming paniniwala ang kapwa tao natin. And itong mga paniniwala, kagaya ng sabi ko na mga prinsipyo na to, gawa natin to sa ating isipan, no? Because we think this will bring us benefit. But I only realized that, what is the use of that kapag hindi nakabenepisyo ang kapwa-tao mo? Especially yung mga taong malapit sa'yo. Marami mga tao, mga kapatid, nabubuhay, mga ama, nabubuhay, na malayo ang puso ng kanilang mga anak sa kanila. In fact, maraming mga ama ngayon na walang asawa. Maraming mga nanay na walang husband. No? Dahil hindi magkasundo. May prinsipyo si asawa, may prinsipyo si bana, hindi magkasundo, hiwalay. And kukuha ulit ng bago. Supposed to be simple lang ang ating pamumuhay, no? Supposed to be. But it become complicated kasi maraming injection ang kaaway, no? Actually, mga kapatid, ang ating kaaway is not physical. We are not fighting against weapons na nakikita natin. We are fighting against principalities. What does it mean, principalities? Things that is inside your head, that are inside your head. Presumptions, biases, philosophies. This is our fighting point. Muslim versus Christian, believers versus non-believers, one fraternity over the other, one ideology over the other, one political party over the other political party, one candidate over another candidate. See? This is all the reason of hindi pagkaintindihan ng ating sambayanan. And man yung mga kapatid, hindi lang ito sa Pilipinas. Ito ay nangyayari sa buong mundo. Because this is humanity, weakness of humanity. The weakness of humanity is to believe that he is better or above sa kanyang kapwa-tao because of his experience, because of his education, probably because of his money, because of his age,
All these prejudices, all these biases makes him believe na ang kanyang paniniwala ay mas maigi kaysa kanyang kapwa-tao. Great love breaks all differences. Salamat, brother Gary Roldan, sa iyong magandang message. Medyo dami bawal na ngayon sa atin. Madami talaga bawal na ngayon, brother. Na. Sa batas traffic, hindi ka na pwede mag-drive na walang helmet. Yung mga batas na yan ay para naman din yan sa public safety. Yeah. Salamat, brother, no? Ang iyong message ay napaganda. Dito mga kapatid, sa Amerika, may mga iba-ibang faction din. Lalo sa Amerika. Kasi ang Amerika is like a melting pot. No? Iba-ibang tao nandito, kompleto. All over the world, no? In different parts of the world, nandito. Ito yata pinaka-diverse na culture. United States of America. Mayroong Indian, mayroong Chinese, may Japanese, may Australian, may French, may Canadian, mayroong Swedish, mayroong English, mayroong Scottish, mayroong Wales, may Filipino, may Malaysian, may Indian, galing sa Morocco, galing sa Gambia, galing sa Senegal, galing sa Egypt, galing sa Iraq, galing sa Iran, galing sa Israel, galing sa Alaska. Alaska is America. All over the world, America is like, this is where all group of people from different places ay nandito. Wala yatang isang bansa na wala dito eh. Lahat ng bansa na nandito. Yeah. Even yung ayaw sa Amerika ay nandito. Yeah. And how did they sustain that? No? Ibang culture, ibang paniniwala. No? And that's why I love them. I love this country. Becoming, you can become who you want to be without being prejudged, without being kind of controlled, as long as hindi ka lalabag sa batas. It was very diverse. It is a very diverse country. Yeah. But sa atin, sa Pilipinas, ilan ba ang race na sa Pilipinas? Pilipino lang tayo dyan, no? I don't know kung mayroon tayong politician na Chinese. Dito mayroon. Dyan, I don't know kung mayroon tayong politician na African. Mayroon ba tayong politician dyan na galing sa Russia? Mayroon ba tayong politician dyan na galing sa Sudan? O Iraq? Or Australia? I think no. Pure Filipino. Supposed to be the same culture. Same perspective. Why we cannot understand each other? Meron mo magkaibigan. Dahil sa politika, nagkaaway. Through Facebook. Isang comment, nadagdagan ng isa, nadagdagan ng isa, nadagdagan ng isa. Hindi patalo. Hindi patalo. And then eventually, nagkaaway. Member ng isang organization, sa isang comment, nag-comment dito, nag-comment sa kabila, nag-comment dito, hanggang hindi natapos. And then they end up enemies. Like a child. I have so much experience of that. And I see mature people, grown-up people, acting like a child. They believe that yung kanilang paniniwala is better than the other guy. And that's why the other guys should submit themselves to them. Because they're right. They have the moral ascendancy to say what is right and what is wrong. This is happening. Even inside the church. Inside the church na Filipino church, ang pagkahiwa-hiwalay, ang
paksyon, no? Ang mga individual hidden agendas to dominate the other person. That is obvious for the guy who sees and observes. You won't see that. Hindi mo makikita yan kapag kasali ka doon sa commotion. Kasali ka sa drama. You will only see that if you take out yourself away from that drama. And then you will realize na ano ba talaga ang kanilang pinag-aawayan? What is the greater cause of that? Aside from pride. Hello, email Bimbo Pamintuan. Still watching. Thank you. May kanta ang asin, mga kapatid. Tuldok, no? Tuldok yung kanyang kanta. Ako talaga ay fan ako ng asin. No? Paborito ko yung bandang asin. Itong tuldok na to, i-play ko. Maganda ito. Kasi it will bring us to realization. Okay? So, i-play ko siya. I hope naririnig nyo. Salaysay at may kahulugan, dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Kahit ng araw sa kalangitan, siya ay tuldok lamang sa kalawakan. Lahat ng bagay tuldok ang pinanggalingan. At magmasdang mabuti, tuldok din ang uuwian. See? No matter how great you think, no matter how great your cause you think is, it's just a small point of humanity. Me, I'm just also alikabok. You also. Why are we so proud of what we know? Mabuti ang sangkatauhan, laging nag-aaway, tuldok lang ang dahilan. Sa aking nakita, ako'y nakawalang, pagkat ang nangyayari, malaking kahibangan. Kaya wag dapat na ipagmayabang na ikaw ay mautak at maraming alam. Lahat kong susuriin at ating isipin, katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin. Ganon tayo, mga kapatid, no? Our thoughts, we think it's big. No. Tuldok lang yan. Even it will not ring a bell when 100 years from now, no? People will not remember us. People will not remember you. I'll ask you, meron ka bang tao ngayon na naalala 100 years ago? Sino ang kilala mong tao na 100 years ago? Aside from the one na nandun sa libro, no? Because of their contribution sa science, sa politics, sa finance. If you have no significant contribution sa humanity, not worth writing into history, there's nothing to be proud of. I'm speaking now because I want to say sa aking mga kaibigan, mga kababayan, mga close ko, mga tao na nakakilala sa akin, yung mga alam natin, mga kapatid, is not enough para tayo ay magmataas.
na tayo ay, pag nagsalita, gusto mo tayo lang pakinggan. Na pag nagsalita, ikaw ang tama. Pag nagsalita ka, nobody listens, then shut up. You don't need to be angry. Pag nagsalita ka, and then somebody disagrees on that, just keep quiet. They may have their own way of thinking. You have your own way. You cannot enforce yourself. Not even to your children. Your children are their own selves. Like I said kanina, baka yung mga anak mo pagdating ng araw, mas mabuting ama pa yan kaysa sa'yo. Sometimes we think too much of ourselves. No? We think about how good we are, how great we are, how strong we are, how much knowledge we know, how many things we have read from the book. No? Marami tayong nalaman sa libro. Marami tayong narinig sa ibang tao. Marami tayong nalaman sa edukasyon natin sa school. Hindi kaya sa ipag-usap sa ating kapwa-tao. Even whatever is that, yan ay alikabok lang. It's nothing to be proud of. Therefore, mga kapatid, ngayong araw, my message Sunday morning is this. Kung yung paniniwala natin, our belief, our values, our principles does not benefit your son, your daughter, your mother, your father, your wife, your neighbors, your co-employees, then all of those principles that you are so proud of, just forget about it. It's wrong principle. The right principle is something that benefits the general population. Something that promotes God Himself, not you. If you find yourself speaking to promote yourself, whatever you think it is, stop doing that and change it to promote your Creator, your God, and to think about general population's benefit. Like I said, your children, your wife, your parents, your neighbors. This is a real principle, and this is godly principle. Not principle based on envy, not principle based on greed, kasakiman, not principle based on pride, yung masyado kang mapagmataas sa sarili mo dahil alam mo ang isang bagay, dahil ang kausap mo ay bata, dahil ikaw ay maraming librong nabasa, hindi kaya marami kang taong kakilala. If that is your principle, throw away the principle. It will destroy you. It will bring you misery. At some point of your life, you will realize that principle is not important if it does not benefit your family, the people around you. Because in the deathbed, you will not think about principle. In the cemetery, there's no principle. Just name on the graveyard. There's no principle there. So sa cemetery, mayroon ka ba nakitang prinsipyo doon? Principle does not apply to a dead man. But you will be remembered by the people around you, especially your family, how they feel when they are with you. And this is the most important. Their experience with you. If their experience with you is memorable enough that they treasure it, then you win. But if their experience with you, that they don't want to think about it because it makes them feel bad, then you lose.
you lose in this life. No matter how much you said, no matter how much you did, if it made a bad experience sa iyong kapwa-tao, you're doing it wrong, brother. So, for this weekend, the Sunday morning, hopefully I have brought something in you, and hopefully this is something that you can think or ponder about. That, yeah, mas mahalaga ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Kapwa means your son, kapwa means your daughter, kapwa means your wife, kapwa means your mother and your father, your neighbors, your brothers and sisters, your co-workers. This is most important. Above all principles, whatever is that principle you think. Yeah. Ano ang mas mahalaga? Anong kanta ang asin, mga kapatid? Mahalaga? Ano ang mahalaga? Have you heard about that? I'll play that para marinig nyo rin. If hindi nyo narinig, I'll play this for you. Hello, Ma'am Jojo from Japan. Jojo Shiga, how are you? Konnichiwa. Konnichiwa is hello. Pagka umaga, ano nga ba ang pag-umaga? Kunbawa is good evening, kunbawa sa akin. Sa umaga, paano i-greet ang kunbawa sa good morning sa Japanese? I forgot. Ano nga ba yun? Kalimutan ko. Ma'am Jo, pwede mo i-text, Ma'am Jo? Ano yung paano batiin? Sabihin ang good morning sa Japanese. Alright? Sana manood sila nito. Salamat. Brad Emil, salamat bro. Brad Emil, good morning sa'yo. Pinapatugtog ko ngayon, Brad Emil, ang kanta ni Asin, ng Asin. Ano ang mahalaga? Narinig mo, hopefully, kung gusto mo ito. May lupa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Good morning. Salamat, Ma'am Jo. Ang thank you very much is ano nga ba? Ano nga ba sabihin ang thank you? Paano sabihin ang thank you, Mami? Ma'am Jo, paano sabihin ang thank you sa Japanese? Kalimutan ko na. I took my Japanese language last December for 2 months. I forgot about it. Kasi hindi nagagamit. Kakaisang magkakasama sa hirap at ginhawa. Yun. Gawing prinsipyo ang pag-ibig sa kapwa. Amen. Salamat, brother. Blessed Sunday to all. Ma'am Jo, salamat po. Napatugtog ko yung kanta ng Asin. Ito ang mahalaga. Sayonara is bye-bye. Arigato gozaimasu. Yun. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Jojo-san. Yeah. Mahal, taos na pagbibigay, naghihintay ng balik. Iisa ang salita, tapat sa pangako. Ito ang mahalaga, ito ang totoo. Ito yung mahalaga. So mga kapatid, ang mahalaga po ay ating pag-ibig sa kapwa-tao. Dahil yan po ang karakter ng Panginoon. Love. God is love. God is not principle, not sinasabi mo. Right? Kung ang Panginoon is principle, dapat sinunod sa Biblia, God is principle. So you live by principle. You live by love. Okay, mga kapatid? That's all for today. Happy weekend, everyone. Good morning. Happy Sunday. I wish you all best for your family. I wish all abundance, good positive things in your life come to your life. You attract abundance, you attract good people, and that is all my prayers for you. Alright? So mga kapatid, so that is all for today.
I'll see you later. Bye-bye. Okay? Yeah. So, I'll end the live now. Ang problema, paano ko siya end? Yeah, kasi itong live ko is using my laptop computer. So, let's see how I end this. But anyway, thank you for your time, everyone.